Alright, so kumusta po mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So ngayon mga kaibigan, magbibigay lang ako ng konting kaalaman, especially sa mga customers, no? Para ito sa mga customers at sa lahat ng mga nagpapa-repair, nagpapaayos ng kanilang mga computers. So kadalasan, as per experience natin bilang technician mga kaibigan, karaniwan sa mga nagpapaayos ng computers, laptop ay merong kinalaman sa speed problem. Mabagal yung kanilang computers mga kaibigan. And syempre, since nasa bagong era na rin tayo mga kaibigan, ang ginagawa na natin is ina-upgrade natin yung kanilang computers, laptops, no, into SSD, from hard drive to SSD. Ganito kasi yung buong proseso yan mga kaibigan. Pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung buong proseso sa pagpapa-upgrade ng iyong laptop into SSD. Karaniwan sa mga lumang laptop mga kaibigan, naka-hard drive o tinatawag din natin itong HDD. At isa ito sa mga dahilan kung bakit mabagal ang inyong computer. Possible na malapit na niyang ma-reach yung kanyang lifespan. Pwede rin namang mga kaibigan na meron ng bad sectors. Pwede rin namang matagal nang ginagamit. Kaya bumabagal rin yung read and write speed ng inyong hard drive. Ngayon, papalitan natin ito ng solid state drive. Okay? Or tinatawag nating SSD, made out of yung parang CD kasi ito mga kaibigan, alam nyo naman ang CD, no? May maliit na plaka dito sa loob. Tapos itong isa naman is made out of memory cards. Papakita ko sana sa inyo pero ibang vlog na lang yon. So malayong mas magaan si solid state drive. Ang pinagkaiba ni hard drive at solid state drive in general is si solid state drive kaya niyang pabilisin ang inyong computer. Okay? Ngayon, ito na yung buong proseso. Magpapa-upgrade ka sa isang technician. Siyempre, especially kung sasabihin mo na agad na SSD upgrade. Okay. So, meron na tayong piyesa dito. Tatanggalin ni computer technician yung inyong hard drive, no, sa loob ng inyong computer. Pagkatapos niyang matanggal, ipapalit niya si solid state drive. Ilalagay niya sa loob ng inyong computer mga kaibigan. Then after that, pagkatapos niya maisalpak, syempre mostly sa mga SSDs na binibili natin, walang laman yan. So, ngayon, kukunin ni technician yung kanyang bootable device, installer, kung saan kakargahan niya ng operating system. At pagkatapos niyang kargahan ng operating system, depende na sa iyo kung anong applications or softwares naman yung ipapakarga mo. Okay, ganun yung buong proseso. After that, syempre, hindi pa tapos dun sa pag-re-install ng OS mga kaibigan, kailangan pang i-update ang drivers ng inyong computer. Okay, so, una, tatanggalin yung hard drive, ipapalit ang SSD. Pangalawa, mag-i-install ng operating system. Pangatlo, mag-update ng drivers. Pang-apat, mag-i-install ng softwares and programs na kailangan mo bilang customer. Okay, pagkatapos nun mga kaibigan, syempre, sa hard drive mo, as long as pwede pa naman pakinabangan, talagang mabagal lang, pwede na natin itong i-convert into external hard drive, na kung saan ilalagay lamang natin ito sa isang enclosure case katulad nito, ang nasa screen natin mga kaibigan, para mapakinabangan nyo siya bilang isang storage device or external hard drive. Ganun yung buong proseso mga kaibigan. Bayad, depende na yan sa technician. Depende rin sa location at depende rin sa unit ninyo. Ganun lang kasimple. So, wag nyong mamadaliin. This will take time as well. Yung matapos yung buong proseso. Yun lang. Maraming salamat at wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe.